Di nagtagal, huminto ang elevator sa ika-13 ng palapag. Tumabi ang waitress at nag-abot ng eleganteng dalaw. Narito na po tayo. Naghihintay na po ang tao nyo. Tuloy na po kayo. Bahagyang tumango si Jiang, nakapasok ang mga kamay sa bulsa, at lumabas ng elevator. Inaasahan niyang makita ang pamilyar na mukha ni Baili Changqing na naghihintay sa kanya. Pero sa halip, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa kanya. Napakalaki ng silid, maluwag at tahimik, na may isang upuan lang sa gitna. At sa upuang iyon, may isang lalaking di maikakailang gwapo, may mahabang blonde na buhok na kumikinang sa ilalim ng mahihinang ilaw. Nakahilata ang lalaki sa isang marangyang upuan, hawak ang isang baso ng pulang alak na banayad niyang iniikot-ikot. May nakarelax na ngiti sa kanyang labi, at nakatingin siya kay Jiang na parang isang taong sanay sa pagiging may kontrol. Natigilan si Jiang sandali, litong-lito, na parang may tandang pananong na lumabas sa kanyang mukha. Hindi ba si Baili Changqing ang dapat kong makatagpo? Kunot noon niyang naisip. Ukininam, sandali lang, sino itong hinayupak na nakaupo dito sa harap? Babae ba ito o lalaki? Ang retokadong mukha at mahabang blonding buhok ng lalaki ay napakahirap hulaan sa unang tingin kung ano nga ba siya. Mabilis na sinuri ni Jiang ang paligid, kinukumpirma na wala ng ibang tao sa silid maliban sa kanila. Nakaramdam ng kaba si Jiang at nagpakawala ng isang pilit na ngiti bago umubo ng bahagya. Pasensya na, parang maling silid ang dinalhan ng waitress sa akin. Aalis na lang ako. Bago pa siya makaalis, pinigilan siya ng lalaki. Ang boses nito ay malambot ngunit malinaw na panlalaki. Hindi na kailangan. Nasa tamang lugar ka. Napasimangot si Jiang, napukaw ang kanyang interes. Oh, parang hindi pa tayo nagkita. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, tila nasisiyahan sa kalituhan ni Jiang na parabang bahagi ito ng isang biro na siya lang ang nakakaalam. Jiang ang pangalan mo, tama? Sasabihin ko lang, ang sinumang sapat na mahalaga para makaharap si Baili Changqing ng personal ay siguradong may kakaibang halaga. Inikot-ikot ng lalaki ang alak sa kanyang baso, bago bahagyang nagkibit balikat. Bagamat, sa totoo lang, wala akong pakialam sa kanya. Naging matalim ang tingin ni Jiang at inayos niya ang kanyang tindig. Sino itong hinayupak na ito? Ang paraan ng pagsawalang bahala niya kay Baili Changqing ng ganoon kasimple ay nakakapagpaalarmang lubos. Bukod pa roon, ang lakas ng loob niyang papuntahin si Jiang rito nang walang pahintulot ay nagmumungkahi ng sobrang kayabangan o baka may mas delikadong dahilan. Sino ka nga ba talaga? Malamig at maingat na tanong ni Jiang. Dahan-dahang umiti ang lalaki, nakikita sa makitid niyang mga mata ang aliw. Oh, sigurado akong narinig mo na ang pangalan ko, sabi niya, may bahid ng kayabangan sa tono. Ako si Avatar Deng. Nanlaki ang mga mata ni Jiang. Pasensya. Tinitigan niya ang lalaki, sinusubukang alamin kung saan nanggagaling ang kumpiyansa nito. Wala man lang ni kaunting pamilyaridad ang pangalan, hindi talaga niya ito kilala. Pero kumikilos si Avatar Deng na parabang kilalang kilala siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Deng, tila hindi niya inaasahan at ikinadismaya pa ang hindi pagkilala sa kanya ni Jiang. Hindi mo ako kilala? Tanong niya, may halong pagdududa sa boses. Nagpakawala ng alanganing ngiti si Jiang, pilit na nagiging magalang. Naman, syempre narinig ko na. Ikinararangal kitang makilala. Pero halatang hindi totoo ang sinasabi niya at hindi ito kinagat ni Avatar Deng. Unti-unting nawala ang ngiti nito, napalitan ng pagkadismaya. Huwag mo akong bulahin. Hindi mo talaga ako kilala, ano? Napabuntong hininga si Jiang sa isip, nakakaramdam na ng pagod sa kakaibang pag-uusap na ito. Kahit sino pa ang tingin nitong si Avatar Deng sa sarili niya, malinaw na may mataas siyang tingin sa kanyang pagkatao. Pero higit sa lahat, wala si Jiang ni katiting na interes na mag-aksaya ng oras sa kakaibang pagtitipon na ito, nang alam niyang dapat niyang makausap si Baili Changqing. Wala akong oras para rito, mahinang bulong ni Jiang, higit sa sarili niya kaysa kanino paman. Tumango siya kay Deng nang mabilis. Kung maaari, alis na ako. May asikasuhin pa akong iba. Hindi na siya naghintay ng sagot at tumalikod na si Jiang, naubos na ang pasensya. Kung ano man ang laro ng taong ito, wala na siyang pakialam. Medyo wild ka, ha, sabi ni Jiang na bahagyang humagikik. Hindi naman ako taga Blizzard City, kaya bakit naman magiging big deal kung hindi kita kilala? Casual ang tono niya, halatang tapos na siya sa usapan. Sige na, may naghihintay pa sa akin, kaya alis na ako.
Mabilis siyang tumalikod para umalis, umaasang makakawala ng tahimik. Pero bago pa siya makalakad ng isang hakbang, isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang balikat. Agad na kumilos ang instinct niya. Biglang umikot si Jiang Yi, iniwasik ang braso na parang kutsilyo papunta sa pulso ng estranghero, pero madali itong nasangga. Relax, ani ng lalaki habang nakangiti ng magaan. Gusto ko lang malaman kung sino ang sapat na mahalaga para makipagkita kay Baili Changqing. Napakurap si Jiang Yi, bahagyang naguluhan. Sandali, hindi ba ito si Avatar Deng? Sigurado siyang ang parehong lalaki ang kaninang nakaupo sa upuan. Pero paano siyang nasa likuran niya ngayon? Kambal, bulong ni Jiang Yi habang tumitingin sa magkatulad na anyo ng dalawang lalaki. Pero walang sagot si Avatar Deng. Sa halip, nangyari ang isang bagay na kakaiba. Parehong nagsalita ang dalawang anyo, ang isa sa upuan at ang isa sa tabi ni Jiang Yi, nang sabay, na parabang isang boses na tumutunog mula sa dalawa. Ang kanilang mga salita ay tumalbog sa mga dingding, nag-eko ng nakakatakot, na parang libo-libong boses ang nagsasabay-sabay. Bago pa man makapag-react si Jiang Yi, ang dalawa ay dumami pa, mula 2, naging 4, tapos 7. Lahat sila ay magkapareho ng hitsura at kilos, gumagalaw ng sabay-sabay, habang suot ang parehong kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga boses ay parang umiikot sa hangin, nagmumula sa lahat ng direksyon. Naramdaman ni Jiang Yi ang kilabot sa kanyang gulugod. Anong klaseng pandaraya ito? Matalim ang kanyang tingin habang nakaalerto sa anumang galaw. Hindi niya alam kung anong uri ng kakayahan ang kinakaharap niya, pero siguradong hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Muling umalinggaw ang boses ni Avatar Deng, ngayon ay dumamin at nagkalat mula sa iba't ibang direksyon, may bahid ng panunukso. Narinig kong may kakayahan kang manipulahin ang espasyo. Pwede mo bang ipakita ng kaunti? Ang talento mo, tiyak na magagamit. Ngumiti ng maluwag ang mga kopya. Kung magaling ka, baka gawin kitang reserba para sa Devas team. Bahagyang nanginig ang panga ni Jiang Yi, nauubos na ang pasensya. Mula pa lang sa simula, ang lalaking ito ay nagpakita na ng kayabangan, tinatrato siya na parang isang bagay na nakakapukaw ng interes imbes na tao. Malinaw na wala sa konsiderasyon ni Avatar Deng ang mga opinyon ni Jiang Yi, pati na rin ang oras niya. Mabilis na nag-isip si Jiang Yi. Hindi niya alam ang eksaktong kakayahan ni Deng, pero hindi na yon mahalaga. Hindi siya yung tipo ng taong uurong kapag hinamon. Dahan-dahang lumiwanag ang mga mata niya, senyales na handa siyang ipagtanggol ang sarili sakaling lumala ang sitwasyon. Kung gulo ang gusto ng lalaking ito, handa akong ibigay sa kanya, naisip ni Jiang Yi, habang kinakalkula ang susunod niyang dalaw. Sa ganitong distansya, madali lang i-activate ang kamwi. Kailangan lang niya ng tamang tiyempo. Ang tensyon sa silid ay tumindi, parang parehong handa na ang dalawang lalaki na gumawa ng unang hakbang. Ngunit, biglang binasag ang katahimikan dahil sa tunog ng elevator. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang isang pamilyar na figura. Jiang Yi, nandito ka pala. Masiglang sabi ni Baili Changqing, ang malapad niyang katawan halos humarang sa pintuan ng elevator habang pumapasok siya sa silid na may malaking ngiti. Walang pag-aalinlangan, inakbayan niya si Jiang Yi. Ano? Anong ginagawa mo rito? Natawa si Baili Changqing. Kanina pa kita hinihintay. Tara na, baka uminit na yung mga inumin. Biglang kumurap ang maraming kopya ni Avatar Deng, at sa isang iglap, nagbalik ang mga ito sa isang anyo. Nananatiling kalmado ang ekspresyon niya, pero may bahagyang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Mukhang hindi niya inasahang matatapos agad ang kasiyahan niya. Binigyan ni Jiang Yi si Deng ng huling sulyap at bahagyang ngumiti. Walang sinabi, tumalikod siya at sumunod kay Baili Changqing palabas ng silid. Sa malambing ngunit may tonong paglalaro, nagsalita si Deng. Baili Changqing, mukhang interesante ang kaibigan mo. Maaari ko ba siyang makausap ng kaunti, huwag kang mag-alala. Natawa ng malakas si Baili Changqing, kinakamot ang likod ng ulo. Haha! Kung interesado si Captain Deng sa kaibigan ko, aba, parang karangalan na yon, di ba? Ngunit biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Naningkit ang kanyang mga mata. Pero, Captain, pwede namang nag-abiso ka muna, di ba? Pareho tayong mga leader sa investigasyon. Hindi ba't medyo wala sa lugar itong ginawa mo? Ngumiti si Deng, puno ng tusong pagkutya. Kung si Bian Jianwu ang nagsabi niyan, malumanay ngunit mapang-uyam na sabi ni Deng, baka binigyan ko pa siya ng konting respeto. Pero ikaw?
Kumikitid ang kanyang mga mata at tumango ng bahagya, puno ng pagmamaliit. Mukhang hindi ka pa umaabot sa level na yon. Bumaon ang pang-insulto ni Deng at nawala ang malambing na liwanag sa mga mata ni Baili Changqing. Ang kanyang palakaibigang ugali ay naglaho at pinalitan ito ng malamig na galit. Isang malakas na enerhiya ang sumiklab mula sa kanyang katawan na tila babala sa paligid. Avatar Deng, mariing sabi ni Baili Changqing, puno ng tensyon ang boses. Seryoso ka ba? Gusto mo bang manggulo dito sa Blizzard City? Dumilim ang ekspresyon ni Deng Xiantong, halatang naiinis sa tono ng pagsasalita ni Baili Changqing. Pero alam ni Deng na hindi matalino kung palalalain pa niya ang sitwasyon ngayon. Hindi siya natatakot makipaglaban, hindi naman siya ganong klaseng tao, pero alam niyang wala siyang mapapala sa paggulo sa Blizzard City. Pagkatapos ng lahat, interesado lang naman siya kay Jiang Yi bilang posibleng asset, isang mutant na maaaring maging kapaki-pakinabang na reserba para sa kanyang Celestial Team. Ngunit hindi sulit ang gulo para rito. Kumilos si Deng na parang nagsasawa na at kumaway ng padismiss. Kaligtaan na natin ito. Sayang lang, hindi mo naintindihan ang oportunidad na sinayang mo. Kami ang Celestial Team, ang pinakamalakas na investigation team sa buong rehiyon ng Jiangnan. Isang tamad na kibit-balikat ang ginawa niya, na tila wala ng halaga ang usapan. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ilusyon niya na parang usok sa hangin. Maging ang tunay niyang anyo ay naglaho na rin na parang hindi siya kailanman naroon. Tahimik na tumayo si Jiang Yi, nag-iisip. So, ito pala si Deng Xiantong. Naaalala niya ang sinabi ni Bian Jianwu tungkol sa 6 na malalaking investigation teams sa Blizzard City. Isa si Deng sa mga kapitan ng mga ito. Ang ipinakitang kakaibang abilidad ni Deng ay nagbigay kay Jiang Yi ng ilang ideya kung anong klaseng kapangyarihan ang hawak nito. Nang makaalis si Deng, malalim na bumuntong hininga si Baili Changqing at bumalik ang dati niyang masayahing ngiti. Tinapik niya si Jiang Yi sa balikat. Pasensya na, Jiang Yi. Ganitong bagay talaga ang nangyayari paminsan-minsan, parang welcome mo na rin ito sa Blizzard City. Ngumiti ng bahagya si Jiang Yi, may halong aliw. Sumulyap siya saglit sa paligid at saka tumango. Ayos lang. At least, nakilala ko ang isang kapitan. Malaking bagay na rin yun, di ba? Humalakhak si Baili Changqing. Ganyan dapat. Tara na, bumalik na tayo. Pagpasok nila sa elevator, sumandal si Baili Changqing sa dingding at sinimulang ipaliwanag ang taong kanilang nakasalubong. Yung taong yon? Si Deng Xiantong yon, leader ng Celestial Team, isa sa 6 na investigation teams. Sobrang galing niya, pero siguro napansin mo na medyo mayabang. Natawa ng bahagya si Baili Changqing at dagdag pa niya, galing yan sa pamilya Deng sa Jinling. Malaki ang pera, malawak ang koneksyon. Sa talent niya at ganyang klase ng background, medyo alam mo na, punong-puno talaga ng kumpiyansa sa sarili. Bahagyang umiti si Jiang Yi. Mukhang sakto nga. Kahit hindi nagpakita ng lantad na galit si Deng, ramdam ni Jiang Yi ang panlalait sa tono ng pananalita nito. Hindi man siya galit, pero mahirap baliwalain ang kayabangan ng lalaki. Habang humuhuni ng mahina ang elevator, humarap si Jiang Yi kay Baili Changqing, may tanong sa mga mata. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa 6 na investigation teams. Magandang malaman kung sino-sino sila para handa ako sakaling magkasalubong kami. Mabuti nang maging preparado, di ba? Ngumiti si Baili Changqing. Walang problema. Alam naman ng lahat dito sa Blizzard City ang tungkol sa amin. Ikukwento ko na. Yung 6 na major investigation teams, personal na binuo ni Commander Zhu Zeng, paliwanag ni Baili Changqing. Mayroon tayong Gods, Demons, Iron Blood, Black Robe, Rose, at Reincarnation. Bawat team may sarili-sariling estilo, kaya madaling makilala. Kami sa Black Robe, laging nakaitim na combat uniform. Bahagyang umiti siya. Yung Gods team naman, mahilig magpasikat gamit ang mga pilak na uniforme nila, yabang mula sa pamilya Deng. Top of the line na teknolohiya ang mga yon. Tahimik na nakikinig si Jiang Yi, iniipon sa isip ang bawat detalye. Yung 4 pang teams, nasa misyon sa labas ng Blizzard City ngayon, patuloy ni Baili Changqing. Kaya kami at ang Gods team lang ang nandito sa ngayon. Oh, at yung Rose Squad. Madali silang makilala, puro babae kasi. Bahagyang tumango si Jiang Yi, sinisipsip ang impormasyon. Malinaw na magulo ang sitwasyon sa rehiyon ng Jiangnan. Kung hindi ganito, bakit magkakaroon ng regional conference na 2 investigation teams lang ang nandito?
Sandaling nag-isip si Jiang Yi at mahina niyang ibinulong, Avatar Deng, sumagi sa isip niya ang imahe ng maginoong lalaking may blonding buhok. May kakaibang bagay sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Tumingin si Jiang Yi kay Baili Changqing, may kuryosidad sa mga mata. Gaano kalakas si Deng kumpara sa Border Army? May ideya na siya sa kakayahan ni Deng, pero gusto pa niyang malaman kung gaano kalakas ito talaga. Kung may makakapagbigay sa kanya ng sagot, si Baili Changqing yon. Biglang naging seryoso ang mukha ni Baili Changqing nang marinig ang pangalan ni Deng. Sabi ko na sa'yo kanina, sobrang taas ng talento niya. Malaking bahagi nun ay dahil sa pamilya niya, ang Deng Group. Grabe ang resources nila, nasa lahat ng klase ng industriya, pati na sa advanced biotechnology. Nakapamulsa siya habang nag-iisip. Hindi aksidente ang lakas ni Deng. Sinigurado ng pamilya niya na makukuha niya ang lahat ng posibleng bentahe mula pa lang sa simula. Matapos ang isang saglit, idinagdag ni Baili Changqing, kung sa lakas lang ang usapan, mas malakas pa si Deng kaysa kay Bian Jianwu. At hindi siya katulad ng border team, wala siyang side effects na kaakibat ng mga kakayahan nila. Ramdam ni Jiang Yi ang bigat na bumalot sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa border forces. Alam niyang kayang wasakin ng mga border team ang lahat ng nasa landas nila, at kung nasa ibang antas si Deng, delikado itong tao. Posibleng kasing delikado niya mismo. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.